Ngayon naman ipag-usapan naman natin ang 5 laro na to. Stickeran tol, naalala nyo pa ba tong laro na to? Ito yung laro na kung saan yung ting-ting na taong tumatakbo yung mismong game character mo at nag-i-slide pa at tumatalon-talon pa sa mga obstacle o sa mga box-box na nadadaanan mo. At ang kailangan mo lang gawin dito para manalo kailangan mo lang ilagan yung mga chains yung madadaanan mo. Siyempre, ting-ting ka na tao tapos sasagupain mo yung chain ko. Di ka ba namang gago Eto kasi yun tol papaalala ko lang sa'yo no? Eto kasi yung palaging senaryo nangyayari yan na kapag namatay ka sa nilalaro mong Dota o League of Legends tapos matagal pa yung respawning time mo mag-a-altab ka muna sa Facebook para patakbuhin yung ting-ting mo na karakter. Kung ako lang, kung para sa akin ito yung yung way ko na pampatay ng oras Alam niyo yun, pampalipas oras sa show, pampatay ng oras para pagka namatay ka o natapos mo na yung stickeran mo patakbuhin yung ting-ting mo na karakter buhay ka na ulit sa Dotang nilalaro mo o League of Legends. Tetris naman guys, okay. Yung Tetris guys, kailangan mo lang sa kanya makabuo ka ng makabuo hanggang sa mabomba mo ng mabomba yung kalaban mo. Kasi yun yung way ng laro na to guys para manalo ka kailangan mo mabomba ng mabomba yung kalaban mo hanggang sa mapuno yung screen niya, hanggang sa di na siya makabangon. Alala ko dati. Ito yung nilalaro ko dati kapag magpapatch ako ng SF tapos natambalan mo pa siya ng RC tapos cup noodles. Tapos magpapatugtog ka ng thinking out loud sa video okay man. Good old days. Yung video okay man guys, kung di nyo alam yung video okay man yung video okay man yung wala pa akong YouTube, dun kami nagpapatugtog sa video okay man. Ayun po yung pinakasikat na patugtugan dati. At kung inabutan mo yung video okay man, subscribe ka na tol. Why guys, okay, may nakakaalala pa ba sa inyo ng website na to o nung prime era nito o golden era nito na kung saan ito yung pinupuntahan para maghanap ng laro? May nakakaalala pa sa inyo? Baka may nagtataka sa inyo guys kung ano nga ba ang meron sa website na to Dito mo lang naman guys makikita yung sobrang daming laro. As in tol, sobrang dami. Ikaw na lang mismo yung mananawa kaka-scroll sa sobrang daming mong pamimili ang laro. Ang paborito ko hong laruin guys sa YF ewan ko kung familiar kayo Ang pangalan nung laro na yan ay bartending. Na kung saan guys andun yung matandang nakatayong lasinggero na kapag pinainom mo ng alak bubuga ng apoy. Yung tamang mix ka lang ng mix ng alak tapos ipapainom mo doon sa may balbasaradong pur bigoting bartender. Kulang na lang lasunin mo putak bumubuga na siya ng apoy tapos kung ano-ano pa ipapainom mo. Immortal yata yun At meron naman dito guys na larong tinatawag na Fire Boy and Water Girl na kung saan maraming napag-away na mga bata. Kasi guys sa laro na to more on teamwork dahil sa mga obstacle dito kailangan mo makapasok yung isa para makapasok yung isa sa isang pintuan. Tapos pagka hindi ka marunong tumantsa at tumalon ka ng mali at na-out ka, nalaglag ka sa lava o sa tubig, out na kayo parehas. At kung natatandaan nyo guys, sigurado ako ito yung pinakaunang laro na pinag-awayan yung magkapatid, magkaibigan sa computer. Dragon City. Napaka-nostalgic na ito tol. Eto guys yung laro na kung saan magbi-breed ka at magpapaanak ka mismo ng dragon. Dito ko lang guys nalaman o nakita na kahit anong klase o kahit anong uri ng dragon pwede mong ipag-breed. Ngayon may isa akong tanong. Sobrang tagal na tanong ko na to Paano mo malalaman kung babae o lalaki yung pinagbi-breed mong dragon? Kasi walang pinakita doon kung lalaki o babae. Paano kung pares lalaki na pag-breed mo? Paano yun? Tapos paano kung pares babae? Paano yun? Diba? Kasi tagal ko ng tanong yun Hindi ko alam kung paano nila malalaman kung babae o lalaki Paano? I-comment mo nga dyan sa comment section para maliwanagan ako. Ninja Saga. Ninja Saga tol, sino nakakalala sa laro na to? Ito yung panahon na kung saan imo pa ang lahat ng buhok at naka-Sasuke style pa lahat. Siguro nagtataka ka kung bakit naka-emo style at naka-Sasuke style lahat ng naglalaro ng Ninja Saga. Ito ang dahilan niya kung bakit. Lahat ng naglalaro ng Ninja Saga minsan na rin nangarap maging isang Hokage at maging isang Sasuke. Kaya yung gupit niya ang ginagaya. Alam mo kung bakit? Kasi maangas daw. Nakaka-cool. Kasi aminin mo man o hindi, sigurado ko minsan mo ring ginaya yung gupit ni Sasuke.
Kasi nga maangas. Yung Ninja Saga guys, hango siya sa palabas na Naruto Shippuden. Kasi nga dati, okay, way back 2010, yung sikat na sikat yung Naruto Shippuden, ginawan siya mismo ng laro, which yung Ninja Saga. Kaya siya sumikat dahil gayang-gaya niya mismo yung nasa palabas. At gayang-gaya niya din yung mga ninjutsu, genjutsu, taijutsu. Lalong-lalo na yung pinakapaborito ng lahat, all-time favorite, Chidori tsaka Rasengan. Ayoko kung maraming nakaabot ito, pero sure ako maraming makakaalala nung laro na to. Dahil dito yung pinakamaraming naging emo at emo days. At kung naaalala mo pa tong laro na to, mag-subscribe ka na sa akin. So yun lang, like, comment, share, and subscribe kayo guys kung nagustuhan nyo to, no? Bye bye.